see some people coming back to the church every now and then after some victorious stories that they have. Alam niyo po, itong mensahe ngayong umagang ito, itong message ngayong umagang ito, itong linggong to, sobra yung pangungusap niya sa akin. Napakalakas ng pangungusap nitong mensaheng ito. Kasi kung papansinin natin, nakita niyo po ba itong mga nakaraang linggo, yung paligid natin punong-puno ng ingay. 'Di ba? Not just, kung papansinin niyo, hindi lang sa personal na level, but even in a global scale. In a global scale, in an international scale, makikita natin ang ingay sa paligid. Ang ingay. Ang ingay ng politika, ang ingay ng issue na may kinalaman sa kapayapaan. Minsan kahit tayo sa mga sarili natin, ang ingay ng mga boses natin mismo sa loob natin. Ang daming ingay. Ang daming ingay. At alam niyo po, kadaramihan, yung mga kasama namin, maging yung company namin ngayon, yung kumpanya po na pinagtatrabuhan ko, they're starting to be rattled. Nagsastart na ma-rattle. Bakit? Kasi po yung kumpanya namin, lahat ng kliyente namin, nanggagaling abroad, nanggagaling sa iba't ibang bansa. Ngayon po, di ba, ang daming areas sa buong mundo na hindi pwedeng dumaan sa mga airspaces nila yung mga eroplano dahil dun sa nangyayaring gulo sa Middle East. So naaburito yung mga bosses namin sa kumpanya ngayon. Yung mga kaibigan ko na may mga kotse. Sino may mga kotse dito? Itaas sa mga kamay. Ay, wala pa ba masyado? Magkakaroon kayo in Jesus' name. Okay. Yung mga may kotse kong kaibigan, nag-aalala kasi sabi nila, hala, ang taas na ng presyo ng oil. Ramdam na ramdam daw nila. Bukas, ang balita, magtataas pa daw, baka pumalo daw ng 100 per litro yung oil. Kanina, ka-fellowship ko si Mami, sabi niya, Pastor, pati nga po yung tubig namin, tumaas yung delivery. Dati 500 po yung 10 drums sa isang linggo. Ngayon, 600 na. Bakit po pati yung tubig tumaas? Yung gasolina daw nung nagdi-deliver. So everything is going up. Ang ingay ng paligid. Lahat nagkakaroon ng pag-aalala. Lahat nagkakaroon ng worries. And, you know, everybody would say, and everybody could see na we're seemingly living in a very chaotic situation right now. Parang ang gulo ng mga nangyayari sa paligid natin. Pero alam niyo po, habang nag-aaral ako ng salita ng Diyos para sa linggong ito, merong isang bagay na itinuro ang Panginoon sa akin na gusto kong ibahagi sa bawat isa sa inyo. And what is that? It is about this. Basahin nyo nga ng malakas. 1, 2, 3, go. Calm in chaos. Ano ibig sabihin nun? Sabi niya, ito po yung kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At alam po natin na napakahirap at madalas, napakahirap na panatilihin ang kapayapaan ng puso kapag masyadong maingay ang paligid natin. 'Di ba? Napakahirap panatilihin na payapa ang puso kapag nakikita natin na ang gulo-gulo ng paligid natin. Pero ito yung gusto nating ibahagi ngayong araw na ito. Gusto nating i-share at pag-usapan, what is this calm in chaos that we are actually talking about? Bricks, I'll be needing your assistance with the PowerPoint, please. And as we carry on, makikita po natin, there are a lot of noise around us. A lot of noise. Ang dami nating boses na naririnig. Ang dami nating ingay na naririnig sa ating kapaligiran. But I'd like to bring you in a portion of the scripture. Gusto po kayong dalhin sa isang parte ng scripture natin. And that is actually coming from Psalms 46 verse 10. Again, this is in Psalms 46:10. Anong sabi niya dito? Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, and go. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. Anong sabi niya? Be still and know that I am God. At ngayong araw pong ito, gusto natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yung pananatili sa presensya ng Diyos. Sabihin nyo nga ito, still. Sabihin nyo, still. Sabihin mo sa katabi mo, be still. Pag-usapan natin to, and what is it about stillness that we would like to share? Kadalasan po, ilang punto tayo ngayong araw na ito? Sino may gusto ng 5 points ngayong araw na ito?
Sino may gusto ng 10 points ngayong araw na ito? Alam niyo po na miss namin kayo. Yung mga nagme-message po at nagtatanong over the past 2 weeks, sabi nila, Pastor Ben, bakit hindi ka namin masyadong nakikita sa church? Nasaan ka na? Hindi po ako nag-backslide. Hindi po ako umalis sa presensya ng Diyos. Hindi po ako umalis sa church. Mangyari lamang po that over the past weeks, tayo po ay na-involve at naging handa para dun sa opening ng ating CCC Asin. And last week po, we did the grand launch of CCC Asin. Palakpakan natin ang Lord. Ngayon po, meron na tayong CCC Mount Crest, meron na tayong CCC Asin, may CCC Suwal, may CCC Alaminos, and soon, CCC Global. Wow! I love that! CCC Global. But today, let's talk about this. Let's talk about stillness. Pag-usapan natin to at ipagpatuloy natin siya. Let's get on to the next slide. Bricks, I think you gotta control this from your end. Punta po tayo. Today, instead of talking about 5 points, I would like to share 7 points. Balik tayo dun sa previous slide natin. We are gonna be sharing 7 points for today. Bakit? Kasi na-miss ko po kayo. Kaya ngayong araw na ito, 7 punto ang ipapabaon ko sa inyo about stillness, okay? Now, let's carry on and we talk about the first point about stillness. We were studying this. At alam niyo po, isa sa mga kahulugan ng salitang stillness in Hebrew is actually the word Rapha. Sabihin niyo nga po, Rapha. Sabihin niyo, Rapha. What does Rapha mean? Ang ibig pong sabihin ng salitang Rapha in Hebrew is actually be still. Ang ibig sabihin nito ay manatili. Alam niyo po, isa sa mga bagay na sobrang nausap sa puso ko ngayong linggong to, ang stillness pala at ang pananatili sa presensya ng Diyos, hindi po pala yan optional. Hindi mo pala yan choice. Stillness is actually a command that came from the Lord. It is a command given by God. And what does it say? Ang sabi po niya, bumalik tayo sa previous slide natin. Okay? Ang sabi niya dito in Exodus 14:14, the Lord will fight for you. Sabi niya, ipaglalaban ka ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Pero nung sinabi niya, ipaglalaban ka ng Diyos, makikipaglaban ng Panginoon para sa iyo. Pero nung sinabi niya, kailangan mo lamang manatili. Kailangan mo lamang manatili. Alam niyo minsan sa mga laban natin sa buhay, kaya tayo natatalo, hindi naman dahil sa hindi tayo pinaglalaban ng Diyos eh. Kaya tayo natatalo kasi ang lilikot natin masado. Galaw tayo ng galaw. Pansinin niyo, si Ate Amor, itong batang si Riley, ang kadalasan na bili nila dyan, huwag kang malikot, baka mapapano ka. Diba? Si Eli, pag naiinis na si Hazel, sabi niya, Eli, stay! Stay! Yung may kasama, bakit? Kasi alam natin na kapag masyadong malikot yung bata, mas madalas nasasaktan. Di ba? Kapag ikot ng ikot, kapag galaw ng galaw, madalas nasasaktan. Tapos yung bata sabi niya, oh no, I don't like. Mamaya makita mo may bukol na, mamaya duguan na, mamaya aburido ka na. Bakit? Hindi dahil sa kapabayaan nung nanay, hindi dahil sa kapabayaan nung tatay, hindi dahil sa hindi sila inalagaan, pero dahil ang likot nung bata. Minsan, ganun din tayo. Pinaglalaban ka ng Diyos, pero ang problema kasi, sabi ng Lord, dito ka lang. Ganito yung situation yan. Bricks, halika dito. Halika dito. Ito yung sitwasyon. Dito ka sa likod ko. Sabi ng Lord, Bricks, dyan ka lang. Nandito lahat ng kalaban. Lahat kayo, kunwari, kalaban kayo. Lahat kayo may mga pana, lahat kayo may mga baril. Titirahin nyo si Bricks. Sabi ng Lord, be still. Manatili ka dyan. Akong bahala ipaglalaban kita. Si Lord nakaganito na. Pero ang kulit ni Bricks, sumilip ka nga dito. Sumilip, ayun, woohoo! Tinamaan siya. Kasalanan ba no nagpoprotekta sa kanya? Hindi. Yung kalikutan niya, yung paggalaw niya ang naging dahilan, kaya siya tinamaan. Sabihin nyo nga kay Bricks, huwag kang malikot, Bricks. Sige, maupo ka na. It's the reality, hindi ba? Anong sinabi sa salita ng Diyos? Manatili ka lang. Bakit? Kasi akong bahala sa'yo.
Ipaglalaban kita, kaya manatili ka lang. Huwag kang malikot, huwag kang alis ng alis, kasi ipinaglalaban kita. And you know what's the lesson? Let's continue with the next slide, Ira. Anong sabi niya dito? Basahin nga natin ito ng sama-sama. 1, 2, 3, go. We are often chaotic because we are trying to fight the battles that belong to God. Stillness is the act of dropping your weapons and letting the commander-in-chief take the lead. Minsan kasi ang iniisip natin, kailangan kong kumilos, kailangan kong i-take yung weapon ko, makikipaglaban ako ng todo-todo. Kasi ang pakiramdam natin kapag hindi tayo lumaban, wala tayong ginagawa. Pero alam nyo, kailangan nating baguhin din yung mga isip natin. Bakit? Ang sabi niya dito, kapag ibinigay mo ang lahat sa Panginoon, hindi nangangahulugan na wala kang ginagawa. In fact, kapag ibinigay mo ang lahat sa Panginoon, ang kahulugan niyan, ibinibigay mo sa Diyos ang lahat para sa ang kumilos at sa ang gumawa ng kaparaanan sa bawat sirkumstansya mo sa buhay. Ang pangako ng Diyos, I will fight for you. Ipaglalaban kita. Pero anong sinabi niya? Manatili ka. Huwag kang malikot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malikot. Huwag kang alis ng alis. And so what's the first point? The first point is, stillness is not an option. Stillness, it is a command from God. Let's continue with the next slide. Basahin natin ito na malakas. 1, 2, 3, go. Stillness is guarding the inner man. Sabihin nyo nga po, inner man. Isa pa, sabihin nyo, inner man. Stillness is guarding the inner man. Alam nyo po, there's one verse that speaks strongly of this. Sabi niya, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. That's in Mark 4 verse 19. Anong sinasabi niya dito? Pag ilalagay natin sa konteksto, marirealize natin at makikita natin, hindi natin may iwasan ang ingay sa kapaligiran natin. Kahit saan ka pumunta, may ingay dyan. Pumunta ka sa trabaho mo, may ingay dyan. Pumunta ka sa loob ng pamilya mo, may ingay dyan. Puntahan mo yung love life mo, may ingay dyan. Pumunta ka sa politika, may ingay dyan. Pumunta ka sa opisina, may ingay dyan. Pumunta ka sa school mo, may ingay dyan. Kahit saan, pumunta ka sa store, ang daming ingay dyan. Yung mga sila auntie at saka sila uncle, right? Ang daming ingay. Pero nung sinabi niya, hindi mawawala ang ingay sa kapaligiran mo. Pero nasa iyo kung paano mo kukontrolin yung ingay sa puso mo. Nasa sa iyo kung paano mo pangahawakan yung kapayapaan sa puso mo. At alam niyo po kung anong mahirap minsan. Mahirap minsan, kaya nawawala yung kapayapaan natin sa puso natin. Kasi pinababayaan natin yung ingay sa paligid na pumasok sa atin. Pinababayaan natin yung ingay sa kapaligiran na pumasok sa atin. Yung sinabi na, nako, next week magtataas ng 100 ang gasolina. Ingay yun sa paligid mo. Hala, yung iba nagpanic buying na, yung iba naggrocery na ng sangkatutak. Kasi sabi nila, pag tumaas ang langis, lahat tataas. Totoo, ingay ng kapaligiran. Pero ano yung sinasabi ng puso natin? Ang sinasabi ng salita ng Diyos sa puso natin, kahit anong mangyari, hindi ka niya pababayaan. Maniwala kayo, tataas ang langis bukas, tumaas pa man yan next week, tumaas pa man yan next month, tataas yan ng tataas, pero ikaw, maniwala ka, mabubuhay ka pa rin. Tataas ang presyo ng bilihin, tataas ang presyo ng lahat, pero maniwala ka, kakain ka pa rin at hindi ka papayat. Yan ang katotohanan. Bakit? Kasi tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi papayag ang Diyos na may kahit sinong isa sa atin
ang magkukulang. Hindi papayag ang Diyos na merong kahit isa sa atin na magugutom at hindi mabubuhay. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit ano mangyari, kahit gaano tumaas ang gas, makakapasok ka pa rin sa trabaho. Mga estudyante, kahit tumaas ang pamasahe, maniwala kayo, magre-report pa rin kayo sa school. Yung mga nagtatrabaho sa opisina, tumaas ang gas, magre-report pa rin kayo sa trabaho at patuloy pa rin tayong mabubuhay. Bakit? Kasi yun ang pangako ng Diyos. Ibibigay niya ang pangangailangan mo. Ibibigay niya ang pangailangan mo. Magpatuloy tayo. Let's go to this next slide. Anong sinabi niya dito? You cannot speak to your circumstances until you have established peace in your soul. Minsan ganito kasi tayo Rebuke tayo ng rebuke. Lagi nating nire-rebuke yung mga circumstances sa paligid natin. Sabihin natin, umalis ka dyan, spirito ng kahirapan, umalis ka dyan. Pero yung sa puso mo, sabihin, umalis ka dyan, ano kayang kakainin ko mamaya? Umalis ka dyan, spirito ng kahirapan, wala na akong baon mamaya. Alam niyo po, bago tayo mag-take ng authority sa mga circumstances sa paligid natin, ang pinakauna, isettle natin yung mga puso natin. Isettle natin yung mga puso natin. Bakit? When our hearts are in chaos, kapag magulo ang puso mo, kahit anong gawin mo, walang mangyayari sa mga nasa paligid mo. Unahin mo ang puso mo. Ano sabi niya? When you are still before God, you develop an internal atmosphere that even the world cannot pollute. Kapag sigurado ang paninindigan mo, kapag sigurado ang tindig mo sa Diyos, maniwala ka, kahit ang mundo, hindi niya masisira ang nilalaman ng puso mo. Sabihin mo sa katabi mo, puso muna. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, puso muna. Magsimula tayo sa puso. Nakailang punto na tayo? 2. Ilan pa? Meron pa tayong 5. Let's go on to number 3. Number 3. Stillness is establishing the strength of the heart. Let me say that again. Stillness is establishing the strength of the heart. Anong sabi niya? Stillness is never a weakness or it is never a void. Ang sabi niya, it is in stillness where your spiritual batteries are actually recharged. Sino pong may mga asawa dito? Pakitaas sa mga kamay. Yung mga nanay ng tahanan, pakitaas po yung mga kamay. Pansinin niyo po, yung mga nanay, Hazel, kasama ka dito ha? Kasama. Mga nanay, yung mga nanay, itaas yung mga kamay. Hindi nyo napapansin, kasi ang mga babae po naturally gifted. Meron po kayo natural gift. Alam niyo po yun, yung isang linya lang pwedeng maging 2,000 sa inyo. Right? Yung tipong, imbis na sabihin mo lang, wala tayong pambayad ng kuryente. Ganun lang. Ang babae, ganito yan. Ano ba yan? Kulang na lang, wala na tayong pambayad ng kuryente. Kita mo yung ilaw, ganito. Madami, very gifted. Very gifted. Yung mga lalaki, gumagano na lang. Pero nakatagilid, takot na takot. Kidding aside. Pero pansinin po ninyo, yung mga lalaki anong ginagawa, mga lalaki, mananahimik lang yan. Tama ba? Guys, tatahimik lang. Parang maraming nagagalit sa akin sa oras na ito. Yung mga lalaki, tatahimik lang. Pag sinabi kailangan ng pera, ano pong gagawin? Magbibigay lang yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi kami, pag nanahimik kami, hindi po ibig sabihin wala kaming ginagawa. Alam niyo pong ginagawa namin? Nagre-recharge lang po kami. Nire-recharge namin yung mga sarili namin. But in a real sense, when you become still, it does not mean you're not doing anything. Stillness is a requirement for us to recharge our spiritual batteries. Kailangan mo ring kumalma. Kailangan mo ring manahimik. Kailangan mo rin na sakto lang. Bakit? Kasi kailangan mong i-recharge yung sarili mo. Anong sabi niya? In Isaiah 30 verse 15, in repentance and rest. In repentance and rest is your salvation. In quietness
and in trust. In quietness and in trust is your strength. Doon pala sa pananahimik natin, doon pala sa pagtitiwala natin, nandoon yung lakas ng Panginoon. Nandoon yung lakas ng Panginoon. Ang dami pong lumalapit na ganyan. Sabihin, Pastor, may problema po kami sa bahay. Kumprontahin ko na po ba si ganito? Meron po akong kaaway sa office. Kailangan ko na po bang i-respond yung mga accusations niya? Minsan sasabihin mo lang sa kanila, tumahimik ka lang muna. Kumalma ka lang muna. Bakit? Pansinin nyo, kahit sa pagiging practical, kailan ka mas makakapag-isip? Kapag tahimik ka. Try mong dumaldal. Maniwala ka, wala kang may isip na magandang paraan. Pero pag nanahimik ka, makikita mo, meron at meron kang magandang naiisip. Amen? Meron at meron. So kailangan minsan, manahimik ka lang. Manatili ka lang. Let's go to the next slide. Anong sabi niya dito? A frantic spirit is a fragile spirit. Anong ibig sabihin ng frantic? Alam mo yung aligaga? Yung lagi kang hindi mapakali. Yung pag may problema ka, ikot ka ng ikot, galaw ka ng galaw. Hindi ka na napakali. Maniwala ka kapag ganun ka, mas madalas na masisira ka at mababasag ka. Remember this. If you want to be unshakable, when everything is shifting, the world economy could shift, the global economy could shift, everything could change. You must find your strength in the secret place. And where is that secret place? Ang favorite place ko, at ang favorite secret place ko, hindi sa Jollibee, hindi sa KFC, hindi sa McDonald's. Ang favorite secret place ko, doon sa presensya ng Panginoon. Kasi pag nasa presensya ka ng Diyos, smooth lahat. Parang lahat chicken joy pag nandun ka. Pag nasa presensya ka ng Diyos, lahat kalmado. Bakit? Stillness is actually a spiritual armor. Pag marunong kang manatili, pag marunong kang manahimik, stillness is a spiritual armor. Let's continue. Let's go to number 4. Number 4, basahin nga natin malakas to. 1, 2, 3, go. Stillness is hearing the whisper above the roar. Anong sabi niya? God does not compete with the roar and the noise of the world. Yung pag nakita mo na ang ingay-ingay ng lahat sa paligid, nakita mo ang gulo-gulo lahat ng paligid, feeling nyo ba si Lord ganito sa, hoy, kayong lahat, tumahimik kayo! Hindi ganun ang Panginoon. Kadalasan, ang Panginoon, tahimik siyang makipag-usap. Kapag sobrang ingay na ng paligid, God will speak to you even in whispers. Anong sabi niya? In 1 Kings chapter 19 verse 12, sabi niya, after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Isipin mo yun? Umuga yung paligid, nilindol yung paligid, nagkaroon ng apoy after that, pero ang sinabi, God was in the whisper. God was in the whisper. Bumulong siya sa pakikipag-usap niya. Let's carry on. Let's go to our next slide. Ano sabi niya dito? God often whispers amidst the chaos and the shout of the world, so we would seek His voice. Bakit kaya ganun, no? Madalas, mas bumubulong ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto rin ng Diyos, hanapin mo siya. I remember, nung youth activity natin last year, di ba meron yung activity natin? You remember that activity when you were like, ba, 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 and everybody's like, ba, ba. Some people were shouting, some people were screaming para magkakitaan sila dun sa activity. Pero marami pa rin nawala. Maraming hindi nila nakita yung mga kasama nila. Bakit? Hindi mo kailangan palaging nasa sigaw. Higit sa sigaw, ang kailangan natin pakinggan, yung bulong ng Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin. Bakit?
Ang mundo walang ibang gagawin yan kundi sumigaw. Mga tao sa paligid mo walang ibang gagawin yan kundi sumigaw. Pero ang Diyos, mangungusap siya in His gentle way. CCC, this is our declaration. The directions of your next season, yung papasukin natin na bagong kabanata ng buhay natin, yung paraan ng pag-handle ng finances natin, maging yung pamilya natin, maging yung mga takot natin, makikita at mahahanap natin siya sa bulong ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Dun sa oras ng katahimikan. Dun sa oras na nananatili ka. Dun sa oras na payapa yung puso mo. Let's continue. Let's go to the next point. Number 5. Stillness is a declaration of faith. When you remain still, when you are still in the presence of God, that is a declaration of faith. Anong sabi niya? Stillness is a conversation you have with God about His promises. And standing still in a crisis is the ultimate statement of faith. Pag may crisis, anong natural na gagawin? Hahanap ka ng solusyon. 'Di ba? Pag may problema, anong una mong gagawin? Hahanap ka ng solusyon sa problema. Pero nung sinabi niya dito, sabi niya, those who wait on the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Anong sinabi niya? Sino ang iaangat ng Diyos? Who will soar? Sabi niya, those who wait. You want to soar in the presence of God. You want to soar in the Spirit of God. The key is, wait. Be still. Let's continue. This illustration, I love it. Anong sabi niya? To be still isn't passive. Again, being still is not passivity. It is expectant. It's being expectant. Yung iba kasi feeling nila, pag nagiging still ka, ang feeling nila, tulala ka lang eh. Jeremiah, anong solution mo sa problemang to? Si Jeremiah nakaganito lang siya. Anong solution mo? Pero actually, nananalangin siya. At doon sa panalangin na yun, he is expectant that the Lord will do something. May gagawin ng Panginoon. You know what's one character of the eagle? Alam nyo ba, ang eagle hindi siya napapagod. Hindi napapagod ang eagle. Alam nyo kung bakit? Eagles would usually rest on the uppermost part of the mountain. Wala kang makikitang agila na nasa baba. May nakita na ba kayo? Wala pa. Yung may nakita na taas yung kamay. Wala pa, di ba? Eagles, where will you see them? You will see them in high places. Yung mga saktong ibon, nandun lang sila sa baba. Yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo, tanungin mo siya, sabihin mo, agila ka ba? Or chicken ka? Right? Alin tayo dun sa dalawang yon? Alin tayo sa dalawang yon? But eagles, they don't stay in low places. They're always in high places. At alam niyo yung ginagawa nila? Pag nasa bundok sila, hindi sila nakatunganga lang. Ang ginagawa ng agila sa tuktok ng bundok, hinihintay niya yung flow ng hangin. The eagles wait for the winds. And when the winds are there, when strong winds are there, ang gagawin lang ng eagle, ikakalat na lang yung wings niya. Hindi niya ifa-flap. Hindi kagaya ng ibang ibon. Yung ibang ibon, ganito siya. Pansinin niyo yung mga manok, itapon niyo sa angin, talagang ang likot-likot, pero hindi makalipad. Pero yung eagle, from a high perspective, ikakalat niya lang yung wings niya, tapos pababayaan niyang yung hangin ang magbuhat sa kanya. Walang pagod. Even when he is soaring, he's just still. Kalmado lang siya. Why? Guys, remember this. When you are still, you are not stuck. You are just positioning yourself for the lift of the Holy Spirit. Hinihintay mo lang yung pagbuhat sa'yo ng banal na spirito. Kapag nananatili ka, hindi nangangahulugan na wala kang ginagawa. Pero kailangan mong manatili. Kailangan mong manatili. Let's carry on. Let's go to number 6. Number 6, stillness
is a weapon of spiritual warfare. It is a weapon of spiritual warfare. Ano sabi niya? One of the most powerful weapon in your arsenal is the refusal to be rattled. Normal to sa buhay natin. Pag may problema, natataranta, nag-aaligaga. Naku, nawalan ako ng trabaho, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Maaaburido ka. Pero alam niyo po, even in battle, alam niyo po ba, kahit sa gyera, kung bakit kailangan mag-meeting ng mga generals, kailangan mag-meeting ng mga official in private, is because they need to keep their strategies in silence and within them. Wala pa ako nakita ng mga wars that the strategies were actually spoken and shared to others. They keep it. Bakit? Even in our personal battles in life, we have to remember that stillness is a weapon. Mga abogado, pansinin nyo, anong gagawin nila pag may kaso? Ang gagawin nila, pagkikwentuhin ka ng pagkikwentuhin. Pagsasalitain ka ng pagsasalitain. Bakit? Kasi doon nila makukuha yung mga strategies nila against you. Same. Sometimes when we speak a lot, that's when the enemy comes into the picture. We just need to be silent. You remember that time? You remember the story of the walls of Jericho? What was this instruction to them? Ang sabi sa kanila, walk around the wall. Umikot kayo around the wall. For how long? 7 days. Go around the wall for 7 days. Do not say anything. Be quiet. Sabi sa kanila, umikot ka, pero manahimik ka. You're not going to say anything. You're not even allowed to make a noise. And on the 7th day, you're going to be screaming shouts of victory. Guys, Covenant City Church, we have to remember this. There are times when you just need to be quiet and you just need to be still. Hindi mo kailangan laging mag-ingay. Let's continue with the next slide. Anong sabi niya? Confusion is the language of the enemy. Confusion is the language of the enemy. When you refuse to join the frequency of chaos by staying still, you are sending a message to the enemy that you trust in God and that your trust in Him is greater than anything. It is greater than anything. Remember this. The enemy does not have any power over you. Walang kapangyarihan ang kaaway at ang demonyo sa buhay mo. Wala. Matagal nang wala. The only thing that the enemy can do is to persuade you, to influence you, to tell you, sabi niya, wala ka ng pag-asa, pero wala siyang kapangyarihan para alisin ang pag-asa sa buhay mo. Pwede niyang guluhin ang isip mo, pero wala siyang kapangyarihang sirain ang kinabukasan mo. Bakit? Hawak ng Diyos ang lahat ng yan. Hawak ng Diyos ang lahat ng yan. Let's go to the last point. Number 7. Stillness brings you to vision of what the Lord will do in you. Anong sabi niya? Chaos, it blurs our vision. Ano pang sabi niya? Focusing only on the immediate crisis. Stillness is like clearing the clouds that allows us to see the horizon. Sino pong may mga problema sa mata dito? May mga eye problems. Sino pong nearsighted? Totoo ba? Ang sabi kasi nila, pag nearsighted daw, mas nakikita mo ng malinaw pag malapit sa'yo. Tama ba? Pero pag malayo, malabo na. Totoo? Alam nyo ba, na ang mga taong hindi still sa Panginoon, minsan nearsighted sila. Not literally, but in an illustration. Bakit? Those who do not remain still in the Lord
Ang nakikita lang nila kadalasan is kung ano yung nandito sa malapit sa kanila. So what do? They move. Pero actually what we need to do is to allow the Lord to clear the horizon. You have to stay and you have to wait until the Lord removes the clouds for the horizon to be clear for you. I love this part. Naalala niyo yung shinare ni Pastora Hannah? Sabi niya, nung bata pa lang sila, isa sa pinakaunang pinamemorize sa kanila is yung Psalms 23. Anong sabi niya? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside, take note, still waters. He restores my soul. Hindi nyo ba napansin? Ang ginamit na illustration is, He brings me to still waters. Anong ibig sabihin pag still waters? It means, kalmado, hindi gumagalaw. That brings me to the next point. Anong sabi niya dito sa next na point niya? See this. It is only when the water is still that it can perfectly reflect the sky. Pansinin mo, pag nasa dagat ka, pag ang linaw ng tubig at kalmado yung tubig, makikita mo yung kalangitan. Pero subukan mong ganunin. Kasi malikot ka eh. Ginanon mo yung tubig. Mawawala yung vision. Mawawala yung reflection. You cannot see the right paths. Remember this. You cannot see the right paths while you're splashing the water. There is a reason why the Lord brings you to still waters. Dinadala ka ng Diyos sa still waters because He wants you to see His plans for you. At times, we become so anxious. The waves of anxiousness could affect us too much. But remember this. Go back to Psalm 23. Let God bring you to still waters so you could see what is waiting for you in the horizon. Let's continue with this part. Remember this. In the stillness, God isn't just giving you rest. He is giving you a revelation. In your stillness, God is giving you something new. He is showing you the move after the move. Manatili ka hanggat makita mo ng malinaw. Magpatuloy tayo. There's just more that I want to share here. The world, it will never get more quiet. The world around us right now, it will get noisier. In the years to come, in the months to come, in the days to come, it will become more noisy. But remember this. Amidst the noise, you can get deeper in the middle of the chaos. Sa gitna ng kaguluhan, pwedeng mas lumalim yung relasyon natin sa Diyos. Pwedeng mas lumalim yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Don't let the chaos of the deal and this day steal the Christ of your heart. Guys, brothers and sisters in the Lord, when everything becomes so chaotic, huwag nating papayagan na yung kaguluhan. Kukunin niya si Kristo sa buhay mo at ilalabas niya yung Kristo sa buhay mo. Magpatuloy tayo. Power is not always found in the shout. Minsan kasi sa buhay natin, ganun ang ginagawa natin eh. Pag may problema, pag may circumstansya, lagi natin gagawin. Energy to the highest level. Roar! But power is not always found in the shout. True peace, it is found in the peace of the Lord. It is found in resting in the Lord. Let's continue.
Nowadays, in the situations around us, makikita nyo, many will run to the exits. Many will want to escape difficult situations. But when people run to the exits, this is my encouragement. Let us stand firm. When many people are worried about going to the exits, this is my encouragement to you. Let us stay still. Because we know this one. We know that the God in us, He's greater than any chaos. Greater than any chaos. I would like to share a very brief testimony of how stillness works in the Lord. Aware po tayo, siguro po dun sa mga ilan-ilan na nandito. Alam niyo po, last year, 2024, I've opted to leave the company where I've worked for 20 years. I was in a very high position in the company. Everything is okay. Pero dumating ako dun sa punto ng life ko. Sabi ko, nakakapagod na. So I resigned. Na nag-resign po ako, inintay ko, sabi ko, Lord, gusto ko po bigyan niyo lang ako ng 3 buwan, gusto ko lang magpahinga. Kasi everything is so tiring. The noise of the corporate has gotten into me too much. Naka-apekto siya ng gusto sa akin. And then after 20 years of working in that company, I resigned. When I resigned, sabi ko, Lord, what's the next job that I'm getting into? Ano yung susunod kong trabaho? Kasi alam niyo po, pag lalaki ka, tatay ka, you will think about what you bring to the table. Nag-alala ako. 3 months after, the Lord gave me a job. Very good job. I became a consultant in an HR consultant in a company that's based in Singapore. Similar with the work that I was doing here in the Philippines. Quite a long time. Matagal-tagal na panahon. Around 1 year and 3 months to be exact. 1 year. Let's say 1 year. Pero last January, nakaraan January, the company had some very serious shaking. To the point that it needed to let go of people. I was in the peak of the work that I was doing for them. I was at the peak. Noong nagkaroon po ng problema yung company, isa po ako dun sa mga naapektuhan. Pero alam nyo, yung isang natutunan ko sa Panginoon, natutunan ko na kahit anong alisin sa buhay mo, pag nanatili ka, alam ng Diyos kung anong ibibigay niya sa'yo. I just stayed still. I did not struggle. Hindi po ako naghanap ng trabaho. The previous company that I left, the reason why I left it is because everything has become so toxic and tiring. But just before, bago nangyari to dun sa company pinagtatrabuhan ko, our chief executive officer reached out from the previous company. Sabi niya, how would you like to come back? Actually, matagal na nila ako nililigawan na bumalik. Pero sabi ko, hindi. Ayoko. Okay na ako. Then they called me. Sabi yung gano'n. So, anong plano mo ngayon? Wala ka pa bang planong bumalik? Sabi ko, payapa ng buhay ko eh. Gusto ko dun sa payapa lang. Ayoko na ng magulo. Sabi niya, paano kung bibigyan kita ng trabaho na hindi magulo, hindi maingay, kalmado, at hindi mo kailangang harapin yung mga problemang hinaharap mo nun? Babalik ka ba? Sige, ano bang offer mo? So the position I left in that company, I was Vice President for Human Resource. And then sabi nila, we'd like to offer you another position to become Vice President for International Marketing of the company. Sige, let's try. I went to work. Nung bumalik ako sa trabaho, sabi ko, wow, I can still serve God.
Wow, mas kalmado yung trabaho ngayon. Wow, nung sinabi ko kailangan alas 5, lalabas na ako ng opisina, walang nakakapigil sa akin. Bakit? Kasi mas pinili mong manatili. Manatili sa instruction ng Lord. Manatili sa direksyon ng Lord. Sa bawat isa sa inyo na nandirito, isang bagay ang sinisigurado ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay niyo. Alam niya. Alam ng Diyos. Walang nangyayari sa buhay niyo na hindi alam ng Diyos. Alam niya. Pag minsan ang gulo na, pag minsan ang ingay na, gawin mo lang, manahimik ka, manatili ka. Kasi kumikilos pa rin siya. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya. Tumayo nga tayong lahat. You know, rarely, hindi ko madalas gawin to. Alam to ng mga leaders ng church. Hindi ako kagaya ni Pastora Ivy na pag nag-preach, may altar call. I rarely do it. For the past 9 years that I've been in Covenant City Church, I've never done this. But this is the first time na gagawin ko to because the Lord is leading me to do so. The Lord is leading me to do so. If this word has spoken to you, and there's one thing, alam mo na sa buhay mo, pinagdadasal mo na, Lord, turuan mo akong manatili ngayon. Lord, tuluan mo akong maging matatag ngayon. Lord, kailangan ko maging matatag sa panahon na to. Ito yung unang pagkakataon na gagawin ko to. Pero lahat na nangangailangan ng panalangin sa oras na ito, lahat na nangangailangan ng panalangin, pwede bang lumapit kayo dito sa harap? I'd like you to come here in front. Kung nangangailangan kayo ng panalangin, lumapit kayo dito sa harap. You will not be judged in this prayer. Lumapit kayo dito sa harap kung nangangailangan kayo ng panalangin. Kahit yung mga nasa likuran po, kung bago kayo, ito yung unang pagkakataon na dumating kayo dito sa church na ito. If you need prayers, lumapit kayo dito sa harap and allow us to pray for you. Allow us to pray for you. Allow us to pray for you. Ipapanalangin namin kayo. Ipapanalangin namin kayo. Sige, let's go. Let's come. Let's come. Halipo kayo dito sa harap. I'd like to invite you in prayer right now. I'd like to invite you in prayer. Sa oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Una sa lahat, bago ang kahit ano pa man, kausapin mo ang Diyos. Ano yung pinagdadaanan mo na sinasabi mo, Lord, gusto ko pong manatili sa oras na ito. Gusto ko pong maging matatag sa oras na ito, Diyos. Sa kabila ng circumstance ito, Panginoon, gusto ko manatili. Gusto ko maging matatag. Gusto ko maranasan yung kapayapaan mo, Diyos. Gusto ko maranasan yung kapayapaan mo. Hindi ko alam, pero alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo. At nangungusap ang Diyos sa iyo sa oras na ito. Sa oras na ito. Sa oras na ito. I'd like to ask the leadership of the church, Pastor Jerry and the rest of the leadership, please come in front. And let's take this opportunity to pray for these people. Let's take this opportunity to pray for these people. I want you to pray for the Lord's stillness to be upon their lives. Let's pray for the stillness of the Lord to be upon their lives right now. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's go and pray, let's go and pray. Sige po, ipikit natin yung mga mata natin sa oras na ito at kausapin natin ang Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Kausapin natin ang Panginoon sa umagang ito. Pabayaan natin ang Diyos na mangusap sa atin. Hallelujah.
Halika, sabay-sabay tayo, taas natin yung mga kamay natin sa Diyos sa oras na ito. And we will just declare the love of God in this place. Thank you, Jesus. Hallelujah. I call you Savior for the promises you've kept, the promises you've made. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me. Let's sing this to God right now. Let's declare, you have been so good. Let's lift our voices and say, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Hallelujah. Let's declare, I call you faithful. Oh God, we just want to thank you. Sige, sabay-sabay natin ito. Pasalamatan natin sa, let's declare, I call you faithful for the promises you've kept, and every need you've met. Sabihin natin, hallelujah. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never, let's go, let's declare you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend, let's declare you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't, how you love me, how you love. What a friend, what a big sacrifice you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. God, we just want to thank you right now. We just want to honor you. We just want to give you thanks. Let's sing this. Hallelujah. For every morning, for every open, let's declare, I call you faithful, and I just wanna let you know. For every mouth, let's declare, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna let you know. Let's receive for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Oh, 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 oh. Let's declare, you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have say that again. been. So good. God, I can't believe. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been so good. So good. God, I can't believe how you love. You have been. Oh God,
good to me. God, I can't believe how you love me. Let's sing it again. Oh God, so good to me. God, I can't, how you love me. Oh God, what a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. Let's sing it for the last time, babe. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe How you love how me. me. What a friend you have been. Father, we just want to thank you for every release today. Salamat, Panginoon, sa bawat kaloob na ibinigay mo ngayong umagang ito. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kagalakan, O Diyos. Salamat sa pangungusap, Ama. Salamat sa banal mong Espiritu na naririto sa lugar na ito. And today we declare this. Peace, be still. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Ganda umaga po sa ating lahat. Man, the word, grabe. It really speaks sa ating lahat. Kuha ko lang sa altar call, pupunta ako eh. Kaso sabihin nila, leader yun, ba't nandun? Pero kailangan ko din yung prayer. Amen? Pastor Ben, thank you for the word. Thank you for the word this morning. So ngayon, dako po tayo sa ating tithes and offering. I don't want to kill the vibe. So let me share this to you. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. If you would read the whole chapter 8, when I was preparing this last night, ito po siya, nag-start po siya dito. Moreover, this is the letter of Paul to the Corinthians. Moreover, brethren, we do you to wit of grace of God bestowed in the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Sinasabi po dito ni Paul na sa Church of Corinth, na yung Church ng Macedonia, despite their poor, despite their afflictions, they still chose to give wholeheartedly. Okay? Same as through this morning, gaya nga sabi ni Pastor Ben kanina, there's so much noise happening around. Locally, globally, in your family, in your house, there's so much noise happening. But, sabi nga ni Pastor Ben, be still. Amen? So this verse speaks of the grace of our Lord Jesus Christ. Though He possessed all the riches of heaven, He willingly humbled Himself and gave His life for us, so that we might experience the richness of God's grace and salvation. Next slide, please. So what is true measure of richness? Wealth is not measured by the amount of money one has. It is measured by one's willingness to give. Okay? So, yung kayamanan, hindi po yan nasusukat sa dami ng ating pera.
Nasusukat po yan sa willingness mong ibigay. Just like the woman in the temple who gave all her money. Yung 3 natitirang coins na binigay niya yung lahat. That is real richness. Amen? Hindi masama na tayo ay yumaman. Ang masama is kung kainin tayo ng yaman. Yung ginagawa mong pag-asa ang kayamanan instead of the Lord. Ang pag-asa natin dapat nasa Diyos. Hindi sa ating richness. Hindi sa pera. Amen? So there's nothing wrong with becoming wealthy. The danger lies in allowing wealth to consume us when we place our hope in riches rather than in God alone. Next, please. Hangad ng Diyos na ang buhay natin ay maging masagana. It is God's heart that our lives reflect the abundance of His grace and His provisions. Amen? So, yun po. Hangad ng Panginoon ay ikaw yumaman, hindi lang po sa pera. Amen? You could be rich in every aspect of your life. And next, please. When God blesses you with abundance, the evidence of a right heart is not greed, but a willingness to give and the freedom to let go. Di ba po, pag ikaw willing magbigay, sobrang gaan sa pakiramdam. Sobrang gaan. Yun po ang tunay na kayamanan. You're very willing to let go of what you have, just like what Jesus did. Jesus died on the cross for your lives, and He let go of your life for you to be saved. Amen? So let's not just excel in faith, in speech, and in knowledge, and in love, but let us also excel in the grace of giving. So as we prepare our tithes and offering today, we are reminded giving flows from the example of Christ Himself. He gave not out of luck, but it is out of love. For giving is a response to the grace that we have already receive. So natanggap na po natin eh. Bakit hindi po natin willing ibigay? Amen? So may our hearts be moved with gratitude this morning. Recognize that everything we have comes from the Lord. And as we give today, let it be done with faith, generosity, and a heart that reflects the grace of Christ in our lives. Amen? So let's hold on our tithes and offerings this morning. Pasalamatan po natin ang Panginoon that despite what we're going through right now, God still holds us in His hands this morning. Amen? Let's not be worried. Let's not be worried. Christ is always in control in every situation of your lives. Amen? Let's all pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, O Lord God. Let your word be still in our hearts, Lord God. Lord, let us be thankful of every situation we're in. We know, Father God, you are always in control. And we know, Father God, you'd always bless us. Hindi niyo po papabayaan ng inyong mga tao, Panginoon Diyos. Lalo po kayong magsisilbi sa inyo, Father God. And we know, Lord God, that you'll bless each and everyone's work. You'll bless each and everyone's hands, Lord God. Every family, Lord God, represented here in church, Lord God, you're always in control of our lives. And Lord, one thing, we just want to give you back all the glory and honor and the praise through our tithes, Lord God. It's the smallest, it's the least thing that we could do, Lord God, to thank you, Lord God. But we just want to give you praise, oh Father God. Let this tithes and offering be on the room unto you. We love you, Father God. We love you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Okay, bago tayo magsialisan, meron po tayong few announcements muna. Pero bago yan, gusto po nating i-welcome ang ating mga first-timers dito sa church.
Nasaan sila? Palakpak naman po dyan. Yay! 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 Biglang ayan. May mga first-timers tayong dumating kanina, pero nandun na yata sila sa door. Gusto nating i-recognize si Sister Leonarda, Sister Feli, Brother Arnel. Taas po yung kamay. Ayan. And then, si Sister Arlene. Taas po ang kamay. Sige. Ngayon, salamat po sa inyong pagdating. Ang inyong pagdating ay nakakagalak po sa atin. Amen? Amen. At kung wala po tayong church, sana po, nawa po makita ninyo na itong church family na to ay magiging church family nyo rin. Welcome na welcome po kayo dito. Amen? Yan. Announcements. Ano ang Tagalog ng announcement? Quiz muna. Paalala daw po. Ang mga paalala po muna tayo bago po tayo umalis. Yan, next slide please. Yan. Looking forward po tayo sa April, Easter Sunday. Amen. That will be 9:30 a.m. April 5 dito po sa Mount Crest Hotel. Amen. Next po. Alright. Sino po ang gustong lumalim pa ang pananampalataya sa Panginoon? Taas po ang kamay. Ay, ako lang ba? Meron. O, yung mga nagtaas ng kamay at yung mga medyo bago-bago po sa atin, meron po tayong rooted class. Ito po'y Bible study para pataasin, palalimin natin ang ating knowledge tungkol sa Panginoon. Ngayon, nandun po si Pastor Jerry doon sa may tech. Nandito po sa likod. Makikita nyo siya doon sa may tech booth. Bago po kayo umalis, mangyari lang po na puntahan ninyo si Pastor Jerry doon sa tech booth. Amen? Mag-inquire po tayo kung gusto niyo pa ng prayer request or anything. Nandun po si Pastor Jerry sa likod. Nandun din po si Pastor Ruben sa may pintuan. Amen? Amen po. Amen, amen. Sige po, tayo po'y magsitayo. Amen. Sige, taas pa natin yung mga kamay natin sa Panginoon sa oras na ito. Lord, salamat. Sige, spread it. Spread it. Open your arms wide and spread it as if you're receiving the blessing from the Lord today. Panginoon, salamat o Diyos sa isang panibagong araw, sa aming pagtataas ng aming mga kamay ng ganito kalawang, Panginoon. Tinatanggap namin ang pagpapala mo para sa linggong ito, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang kagalingan, Panginoon, na pinagkakalob mo sa bawat isang may karamdaman, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa bagong kalakasan, O Diyos, na aming mararanasan sa mga panibagong pabor na iyong ibibigay sa buong linggong ito. At higit sa lahat, salamat kay Kristo Jesus na kasama namin at ang iyong banal na Espiritu sa bawat araw na aming buhay. Ibinabalik namin sa iyong papurit pasasalamat. You are released in peace in the name of Jesus. Amen and amen and amen. God bless you. Before you go, make sure you hug somebody, yumakap ka, kumamay ka bago po kayo umalis. You are all blessed. See you next Sunday, church. God bless you.